Banks para masiguro na makukuha pa rin ng mga pensioners ang kanilang benefits kahit nasaan man sila sa mundo. Ang process ay medyo kakaiba lang compared sa domestic pensioners, pero ang principles ay pareho. Kailangan lang i-update ang banking information at i-coordinate sa SSS Foreign Representative Office kung saan kayo naka-assign. Ang customer service hotline ng SSS ay available para sa lahat ng tanong at concerns ninyo. Meron silang dedicated team na trained specifically para sa banking rule change concerns. Pwede kayong tumawag, mag-email o mag-visit sa kanilang offices para sa one-on-one assistance. Inirerekomenda ko na mag-schedule kayo ng appointment para hindi kayo maghintay ng matagal dahil expected na maraming pensioners ang magpupunta sa SSS offices sa mga darating na linggo. Importante rin na bantayan ninyo ang official communication channels ng SSS. May mga instances kasi na may mga scammers na sumasakay sa opportunity na ito. Meron ng reports ng mga fake letters na kunwari galing sa SS na humihingi ng personal information or banking details. Always verify kung legit ang communication. Ang SSS ay never hihilingi ng sensitive information through text, email, or phone call. Lahat ng official transactions ay dapat done proper channels. Sa pagtatapos, gusto kong i-emphasize na ang pagbabagong ito ay para sa ating ikabubuti. Yes, may initial inconvenience dahil sa adjustments na kailangan nating gawin, pero ang long-term benefits ay worth it. Mas mabilis ang pension release, mas secure ang transactions, at mas accessible ang banking services. Ng modernization ay hindi dapat ikatakot kundi yakapin bilang opportunity para sa better service. Kaya mga kaibigan, ang call to action ko sa inyo ay simple. Kumilos na ngayon. Huwag na maghintay ng last minute. I-check kung kasama ang inyong bank sa accredited list. Kung hindi, mag-start na ng process ng paglipat. Kung may tanong kayo, tumawag sa SSS o pumunta sa branch. Mas maaga kayong mag-prepare, mas peaceful ang transition ninyo. Huwag ninyong hayaan na ang proseso na ito ay maging dahilan ng stress o anxiety. With proper preparation at understanding, ito ay magiging smooth process para sa lahat. Salamat sa pakikinig at sana nakatulong ang video na ito para mas maintindihan ninyo ang SSS banking rule changes. Kung may natanong pa kayong hindi nasagot dito sa video, ilagay sa comment section at tutulungan ko kayong makahanap ng sagot. At huwag kalimutang i-share ang video na ito sa inyong kapwa pensioners para sila rin ay makapag-prepare. Hanggang sa muli, ingat kayong lahat. M. RNC, Pensi. Atensyon sa lahat ng SSS pensioners. May napakahalagang balita na lumabas mula sa Social Security System na kailangan ninyong malaman ngayon na. Kung ikaw ay umaasa sa iyong monthly pension deposit, pakinggan mo to ng mabuti dahil pwedeng direktang makaapekto ito sa paraan ng pagtanggap mo ng iyong buwanang sweldo. Kamakailan lang, kinumpirma ng SSS ang isang malaking pagbabago sa kanilang banking rules. At alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Posibleng may mga pensioners na maaapektuhan at mabago ang dating sistema ng pagdeposit ng kanilang pensyon. Hindi ito biro mga kapwa Wako retires. Maraming tanong na tumatakbo sa isip ninyo ngayon. Tama ba? Ano ba talaga itong bagong banking rule? Sino-sino ang maaapektuhan? Kailangan ko bang magbago ng bank account? May kailangan ba akong gawin para masiguro na patuloy na matatanggap ang aking pensyon? At higit sa lahat, kailan magsisimula ang pagbabagong ito? Huwag mag-alala dahil sa video na ito, isa-isahin nating ipapaliwanag ang lahat ng detalye tungkol sa bagong SSS banking rule. Tutulungan ko kayong maintindihan kung paano kayo maaapektuhan at ano ang mga hakbang na dapat ninyong gawin ngayon para handa kayo. Kaya kung hindi mo gustong maging huli sa balita at gusto mong maprotektahan ang iyong pensyon, pindutin ang like button ngayon at samahan ninyo ako sa buong video na ito. Magsimula na tayo mga kaibigan. Bago tayo magpatuloy, gusto ko munang linawin na ang impormasyong ito ay hindi dapat ikabahala kundi dapat tayong maging handa at informed. Alam ko na marami sa inyo ang umaasa sa SSS pensyon bilang pangunahing pinagkukunan ng panggastos sa araw-araw. Kaya naman napakahalagang maintindihan natin ng lubusan kung ano ba talaga ang nangyayari sa kasalukuyan. Noong nakaraang linggo, may official na memorandum na inilabas ang Social Security System na nagsasabing mayroon silang pagbabago sa banking protocols at procedures.
Ang bagay na ito ay hindi basta-basta simpleng technical adjustment lamang. Ito ay may malaking epekto sa kung paano at saan ide-deposit ang inyong monthly pension. Maraming pensioners ang nagtaka at nagulat sa anunsyong ito dahil sa napakatagal nating panahon na sumusunod sa iisang sistema at ngayon ay biglang may pagbabago. Pero huwag tayong magpanik dahil nandito ako para ipaliwanag sa inyo ang bawat detalye. Una sa lahat, pag-usapan natin kung ano ba talaga ang dahilan ng SSS sa pagpapatupad ng bagong banking rule na ito. Ayon sa kanilang official statement, ang pagbabagong ito ay bahagi ng kanilang modernization program. Gusto nilang masiguro na mas mabilis, mas secure at mas efficient ang paghatid ng pension benefits sa lahat ng qualified pensioners sa buong bansa. Alam naman natin na sa panahon ngayon, ang technology ay patuloy na umuunlad at kailangan ng mga government agencies tulad ng SSS na sumabay sa modernong panahon upang mapabuti ang kanilang serbisyo. Ang isa sa mga pangunahing dahilan ng pagbabago ay ang pag-streamline ng banking partnerships nila. Sa nakaraang mga taon, ang SSS ay may partnerships sa iba't ibang bangko sa buong Pilipinas. Ngunit sa bagong sistema, meron silang tinukoy na specific accredited banks na magiging primary channels para sa pension disbursement. Ibig sabihin, kung ang inyong kasalukuyang bank account ay hindi sa cloud ng bagong accreditation system, malamang na kailangan ninyong magbukas ng bagong account sa isa sa mga accredited banks na itinalaga ng SSS. Ngayon, alam kong nagsisimula na kayong mag-isip ng mga tanong. Ano ba ang mga bangkong ito? Paano kung malayo sa akin ang branch nila? Kailangan ko bang pumunta physically sa bangko para mag-apply? Paano kung matanda na ako at mahirap ng maglakad-lakad? Lahat ng tanong na ito ay valid at isa-isa nating sasagutin habang nagpapatuloy ang video na ito. Ang listahan ng accredited banks ay inilabas na ng SSS sa kanilang official website. Kasama dito ang ilang major banks sa Pilipinas na meron ng malawak na network ng branches sa buong bansa. Meron ding mga bangkong may partnership sa rural banks at cooperative banks para sa mga nasa malayong lugar. Ang magandang balita ay hindi limitado sa traditional banks lang ang options ninyo. Mayon ding mga digital banks at e-wallet services na kasama sa accreditation na perpekto para sa mga pensioners na mas komportable sa online transactions. Pero sandali lang, huwag kayong mag-alala kung hindi kayo tech-savvy o kung hindi kayo sanay sa online banking. Ang SS ay nag-ensure na may options pa rin para sa traditional banking methods. Meron pa ring over-the-counter options sa mga accredited banks kung mas komportable kayo na direktang pumunta sa bangko para i-withdraw ang inyong pensyon. Ang importante lang ay ang inyong registered account ay nakalink sa isa sa mga accredited banks para tuloy-tuloy ang flow ng inyong monthly pension. Ngayon, pag-usapan natin ang timeline ng implementation. Ito ang isa sa pinakamahalaga dahil kailangan ninyong malaman kung kailan kayo dapat kumilos. Ayon sa SSS, ang transition period ay magsisimula sa susunod na buwan at aabot hanggang sa 3 buwan. Ibig sabihin, meron kayong sufficient time para mag-adjust at makapag-prepare. Hindi ito instant na pagbabago na mangyayari overnight. Ang SSS ay nag-implement ng phased approach para masiguro na walang pensioner na maiiwanan or hindi makakakuha ng kanilang benefits. Sa unang phase ng implementation, ang mga pensioners na ang accounts ay nasa non-accredited banks ay makakatanggap ng notification letter mula sa SSS. Ang letter na ito ay maglalaman ng lahat ng detalye tungkol sa kung ano ang kailangan ninyong gawin. Kasama dito ang listahan ng accredited banks, ang step-by-step process ng paglipat ng account, at ang contact information kung saan kayo pwedeng tumawag para sa assistance. Kaya naman napakahalagang regular ninyong check-in ang inyong mailbox o ang mailing address na nakaregister sa SSS para masiguro na makukuha ninyo ang notification na ito. Para sa mga pensioners na wala pang bank account or ang pension ay direktang kinukuha sa SSS branch mismo. Ito ay golden opportunity para sa inyo na mag-open ng bank account. Ang magandang balita ay ang karamihan sa mga accredited banks ay nag-o-offer ng special packages para sa SSS pensioners. May mga bangkong walang maintaining balance requirement, walang opening fee at may free ATM card pa.
Ang ilan ay nag-offer pa ng additional benefits tulad ng discounts sa partner establishments or higher interest rates sa savings. Ngayon, alamin natin ang practical steps na kailangan ninyong gawin. Una, i-verify ninyo kung ang inyong current bank ay kasama sa listahan ng accredited banks. Kung kasama, then you're in luck. Wala kayong kailangang baguhin. Ang pensyon ninyo ay patuloy na ide-deposit sa kasalukuyang account ninyo. Pero dapat pa rin kayong mag-verify sa SS na updated ang inyong bank information sa kanilang records. Minsan kasi may discrepancy sa database na pwedeng mag-cause ng delays sa pension release. Kung ang inyong bank ay hindi kasama sa listahan, ito ang kailangan ninyong gawin. Pumili ng accredited bank na convenient para sa inyo. Consider kung saan located ang nearest branch. Ano ang kanilang banking hours? May ATM ba sila na malapit sa inyong bahay? At ano ang kanilang fees and charges? After pumili, pumunta sa branch at mag-open ng savings account. Magdala ng valid IDs ninyo, ang SSS ID ninyo at kung may iba pang supporting documents na hihingi ng bangko. Pagkatapos mabuksan ang bagong account, ang next step ay i-update ang inyong bank information sa SS. Meron kayong dalawang options dito. Una, pwede kayong pumunta personally sa nearest SSS branch at mag-submit ng bank enrollment form. Dalhin ninyo ang bank certificate na ibibigay ng bangko ninyo as proof na may existing account kayo. Ang pangalawang option, kung may access kayo sa internet, pwede ninyong gawin ito online through the My SSS portal. Kailangan lang kayong mag-register kung wala pa kayong account at sundin ang instructions para sa bank account update. Ang importante ay gawin ninyo ito as soon as possible. Hindi kayo dapat maghintay ng last minute dahil baka mag-overlap ang deadline sa transition period at baka madelay ang inyong pensyon. Imagine kung ang pensyon ninyo ay dapat dumating sa March. Pero dahil hindi pa updated ang bank information ninyo, madelay ito ng ilang linggo. Alam nating lahat na nakadepende ang maraming gastusin sa pensyon na yan, kaya dapat tayong proactive at hindi reactive. Mayroon ding special provisions ang SSS para sa mga elderly pensioners na may limited mobility or sa mga may sakit na hindi na makalabas ng bahay. Kung kayo ay nasa ganitong sitwasyon, pwede kayong mag-authorize ng representative na gagawa ng proseso para sa inyo. Kailangan lang ng special power of attorney or authorization letter na notarized kasama ng valid IDs ng parehong pensioner at representative. Ang SSS ay nag-ensure na walang mapapabayaan at lahat ay may paraan para ma-accommodate ang kanilang needs. Pag-usapan din natin ang security concerns dahil alam kong maraming pensioners ang worried tungkol safety ng kanilang pension sa bagong sistema. Ang SS at ang accredited banks ay nag-implement ng multi-layered security measures para protektahan ang inyong accounts. May encryption ang lahat ng transactions. May two-factor authentication para sa online banking at may fraud detection systems na nakamonitor 247. Pero syempre, kailangan din ng personal responsibility. Huwag kayong magbibigay ng PIN or password sa kahit sino. Mag-ingat sa phishing scams at regular na i-check ang inyong bank statements para makita kung may suspicious transactions. Ang isa pang concern na naririnig ko mula sa maraming pensioners ay kung paano makakaapekto ito sa kanilang claims at benefits. Ang sagot ay walang pagbabago sa amount ng pension ninyo o sa frequency ng release. Ang nagbago lang ay ang mechanism ng delivery. Kung dati kayong tumatanggap ng pension every month, same pa rin yan. Kung ang amount ninyo ay 10,000, same pa rin yan. Ang banking rule change ay hindi related sa computation o eligibility ng benefits. Ito ay purely administrative at operational change para sa disbursement process. Para sa mga may pending loan application sa SS, may ongoing salary loan, huwag kayong mag-alala dahil hindi rin ito makakaapekto sa loan ninyo. Ang deductions from pension para sa loan repayment ay tuloy-tuloy pa rin. Ang net amount na ide-deposit sa inyong bank account ay ang same amount na natatanggap ninyo before the banking rule change. Walang hidden charges, walang additional fees, walang pagbabago sa net pension ninyo. Meron ding tanong tungkol sa mga pensioners na nasa abroad or overseas Filipino workers na retired na at nasa ibang bansa. Para sa kanila, meron ding special arrangements ang SS. May partnership ang SSS sa international remittance companies at overseas